Ayan guys, magwo-walking ulit tayo. Ayan, alam nyo ba ang ganda dito? Tingnan nyo guys. Parang may silver dust talaga siya. Napakakintab. Ayan o. Hindi nyo ata makita sa ano. Napakakintab talaga guys. Grabe, ang ganda. Yan guys, napakakintab guys, no? Ang ganda. Bongga. Walking na naman tayo. Habang ako ay naglalakad mga kabalda, magchika-chika muna tayo about dito sa Norway. Dito sa Norway mga kabalda, 1-year-old hanggang 5-year-old ang bata. Sila ay nasa kindergarten o tinatawag na barnehage. Dito sa lugar kung saan ako ngayon nakastay mga kabalda, ang kindergarten dito is free. Walang bayad. Pero kailangan ng mga parents na magbayad ng 300 kroners para sa pagkain ng mga bata. Included dyan ang mga tinapay at saka gatas. Hindi naman included ang diaper. Bawat bata magdala ng kanilang mga diaper at magdala ng mga prutas dito sa kindergarten. Uulitin ko, dito lang yan sa barnehage or sa kindergarten kung saan ako nakatira dito sa Norway. Pero may mga private din na kindergarten dito sa may Norway. Meron silang sariling chef at ang mga bata is no need na magdala ng mga pagkain kasi ang maximum na babayaran ng isang bata sa private na barnehage is nasa 2,000 kroners per month or nasa 12,000 peso. Food budget lang yan mga kabalda. Ang chef naman nila mga kabalda is minsan nasa twice a week or thrice a week lang mag-prepare ng pagkain sa kindergarten. At ang bata is mag-turn 6 years old na, so pwede na siya mag-elementary. Sa elementary naman mga kabalda, dito sa Norway, walang bayad. So, lahat yan is free from elementary, junior high, at high school. Ang libro dito mga kabalda is free rin, walang bayad. Lahat is free. So, yun nga, kagaya rin sa Philippines na iniingatan din nila ang libro dito sa may Norway at kinakaveran rin para hindi madaling masira. Kasi para sa next year na naman, may mga bata na mag-aaral ulit. Kagaya rin sa atin sa may Philippines. Halimbawa, kung nasira ninyo ang inyong books dito sa Norway, ang parents ang magbayad ng nasirang libro. Dito sa Norway mga kabalda, mandatory na magtapos ang bata. Elementary, junior high at high school, mandatory talaga. No exemption mga kabalda na hindi makapagtapos ang bata sa pag-aaral. Kung mabuli man ang mga bata dito sa Norway or anak nyo na mabuli dito sa Norway, gagawa ng paraan ng child service or ita-transfer sa ibang school para hindi mabuli. At kung gusto nyo naman na magka-college dito mga kabalda sa Norway, ang pag-aaral dito sa Norway mga kabalda is free din po. Walang bayad. Pero funded po yan ng government. Funded po kayo ng government dahil kayo po maghahanap ng sarili nyong dorm or sarili nyong pag-i-stayhan kung saan nyo gusto magstay. Ang monthly na allowance na ibibigay po ng government sa inyo is nasa 8,000 kroners or nasa 44,000 peso per month. Pero kulang pa yan mga kabalda ang binibigay ng government kasi
minsan ang narenta nila dito sa may Norway is nasa 7,000 kroner. So, kailangan mong magtrabaho para extra income para may pambili ka ng iyong pagkain and other things mga kabalda. So, kaya ang mga bata dito mga kabalda, nag-e-extra talaga sila ng work para meron silang money. Ang 8,000 kroners po mga kabalda, yan ay base lamang sa kung kailan nag-college ang aking husband. So, baka today, nag-iba na naman sila ng rules or nag-iba na naman sila ng amount pagdating sa allowance dito sa pag-aaral ng college dito sa Norway. Hindi lang po ako updated. Sa school ng aking husband mga kabalda, meron silang binabayaran na nasa 1,000 kroners per semester dito sa Norway. Naka-include dyan ang papel nila, access cards, and other things. Mga nasa 5,500 pag sa peso mga kabalda. That is per semester sa college. So, ngayon mga kabalda, kasi nakatapos na ang aking husband sa pag-aaral at ngayon nakapag-work na siya. Isa siyang teacher sa Barnehage or sa kindergarten dito sa may Norway. Mataas ang sahod dito mga kabalda sa Norway pero napakataas din naman po ang tax nila dito. Ang tax nila dito mga kabalda napupunta sa healthcare, sa education at sa home of the agent. Parang ganun mga kabalda. Kaya nagro-rolling lang din naman ang pera nila dito. Kaya maganda dito sa Norway mga kabalda. Paulit-ulit kong sinabi na dito sa Norway is napaka-safe dito sa lugar namin kung saan kami ngayon. Napaka-safe dito, walang krimen at peaceful at ma-friendly ang mga tao dito. Kapag dadaan ka lang tapos may lubak-lubak at may water sa gilid mo, ang mga kotse mga kabalda, hindi yan sila basta-basta na humaharot-rot lang, kundi dahan-dahan yan sila para hindi ka matalsikan ng tubig. Ganyan dito mo mga kabalda, may malasakit ang mga tao dito. At napakadisiplinado pa dito ang mga tao mga kabalda kasi hindi sila humaharurot ng bonggang-bongga dito sa Norway. Walang serbato dito mga kabalda. Wala kang marinig na beep beep. Walang ingay. Ganon dito. Ganito katahimik dito sa Norway. At napakasarap ang hangin. Sana magustuhan nyo tong video na to. At ayun. At i-share nyo. Bye mga kabalda. Ayun guys. Sa bahay na ako guys. Muntik na ako maligaw kanina guys. Buti na lang. Nakauwi tayo ng safe. Charis lang. Diba? Explore pa more. Pero at least na-explore ko ang bagong daan na naman. Diba? May na-explore na naman akong daan papuntang AJ's tsaka syempre church, city center. Ay, thank you Lord talaga. Next time na naman, may pupuntahan na naman ako. Mag-walking ako. May pupunta ako doon, banda sa statue doon sa taas. Hindi ko kasi napuntahan kanina. So, next time, pag maglakad ako, pupuntahan ko yun. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. na lang siguro ako, hindi na lang siguro ako magsasalita guys, no, video-videohan ko lang guys. Tapos i-compile ko lang. Ayun guys, sakit talaga guys dito. So, ayun na guys. Maglinis na ako guys. Bye-bye sa inyo. Please don't forget to share, like, and comment down below. So, once again, this is Clara Ambisyosa na nagsasabing bahala kwarta, bahala wara kwarta, basta may idong kag tinapa. Bye-bye.